So mga kaputi, samahan nyo na nga akong hihatid ngayong mga magulang nga ng bibi ko sa terminal nga ng jeep. Mamaya nga lasing ko na nga kasi yung flight nga nila pabalik nga ng Canada, kaya kailangan ko na nga silang hihatid nga sa terminal para makapunta na nga sila sa airport. Inayos ko na nga agad itong sasakyan nga nilang electric car kasi dito ko nga sila sasakay at hihatid nga papunta nga sa terminal. Agad-agad ko na nga rin kinuha nga itong gamit nga ng mga magulang nga ng bibi ko para nga ilagay nga dito nga sa likod nga nitong sasakyan. Isang araw nga lang dapat yung bakasyon nga ng mga magulang nga ng bibi ko nga dito sa amin, pero inabot nga ng isang buwan. At ngayon na nga yung araw nga na uuwi na nga sila kasi kailangan na nga nila magtrabaho para nga sa mga anak nga nila. Agad-agad ko na nga rin tinawag nga itong mga magulang nga ng bibi ko. Talagang kinuha ko na nga sila para nga may sakay ko na sila dito nga sa sasakyan. At talaga namang nalulukot nga ako dito kasi parang ayaw pa nga umalis nga nitong nanay nga ng mga bibi ko. Gusto pa nila makasama yung mga anak nila. Kaso hindi na nga nila pwede nga na makasama nga na matagal kasi baka nga maiwan nga sila ng eroplano. Mahal pa naman magparibo. Ang flight nga pala nito mga bibi ko ay papunta nga sila ng Canada. Talagang uuwi na nga sila dun sa probinsya nila doon. Ayan, so ito na nga, aalis na nga tayo. Ihatid na nga natin yung mga magulang nga ng bibi ko sa terminal. So meron din tayong papasalubong sa kanila kasi galing nga sila dito sa probinsya. So meron sila dito ng mga gulay at bibili pa tayo ng iba pang pasalubong. Ayan, so magpapaalam na tayo dito sa kanilang mga anak. Bye-bye na! Hatid na namin yung mga nanay nyo, tatay nyo sa terminal para makauwi na. Tara na. At dahil pauwi na nga itong mga magulang nga ng bibi ko sa Canada, dapat nga meron silang maidala man lang na mga produkto nga galing nga dito sa Pilipinas para may pamigay nila sa kapitbahay nila. Ayan, so ito na, palis na nga tayo. Kompleto na mga kailangan dito. Nandito na yung mga pampasalubong. Pati nandiyan na sila Victor. Andun na rin sa kanila yung mga gamit nila. Ayan, so alis na tayo. Ayan, dadalhin na natin sila sa terminal. Bye-bye! Bye-bye mga bibe! At nung naayos na nga namin lahat nga ng gamit nga na dadalhin nga nitong mga magulang nga ng bibi ko, pati nga yung mga papeles nila, agad-agad na nga rin akong umalis. Parang hihatid na nga sila sa terminal nga ng jeep. Medyo malapit nga lang yung terminal nga ng jeep nga dito sa amin, kaya naman ako na nga yung nag-drive nga nitong electric car at ako na nga yung maghahatid nga sa kanila papunta nga doon. At habang nasa biyahe na nga kami papunta nga ng terminal ng jeep, bigla ko nga naalala na dadagdagan ko nga pala ng pasalubong nga itong mga magulang nga ng bibi ko. Kaya naman dali-dali na nga ako nagpunta dito sa isa sa mga sikat na bilihan nga ng pasalubong nga nagawa nga dito nga sa Bulacan. Dito nga kasi kami palagi nga bumibili nga kapag nga may pagbibigyan nga kami ng mga produkto nga galing nga dito sa Bulacan. Nagmamadali na nga ako bumaba nga dito nga sa aming sasakyan para nga pumunta na nga sa bilihan nga ng pasalubong. Baka nga kasi mahuli nga sa flight nga itong mga bibi ko, talaga magparebook ako ng ticket. Ang mahal-mahal ng ticket nila, papunta pa sila ng Canada. Kaya talagang binilisan ko na nga yung pagkuha nga dito ng mga pwede nga nilang ipasalubong nga papunta nga ng Canada. At kinuha ko nga dito yung mga sikat nga dito nga sa bayan namin. Dinamihan ko na nga yung pagkuha nga nito mga pasalubong nga nila para talaga marami nga sila mabigyan nga na kapitbahay nila doon. Bumili nga lang ako dito ng marami nga chicharon, pati ng pastillas, pati sinabay ako na nga rin ng mga mani at kasoy. Agad-agad ko na nga rin itong pinayaran na talagang kinuha ko na nga para nga madala ko na nga doon sa sasakyan at makapunta na nga kami sa terminal. At talaga naman sobrang nga matutuwa nga dito yung magulang nga ng mga bibi ko kasi talaga marami nga silang pagbibigyan nga ng pasalubong galing nga dito nga sa Pilipinas. Inayos ko na nga lang itong mga ipapasalubong nga nitong mga bibi ko para nga mas maayos nga nilang maidala nga doon sa aeroplano. Hindi nga kasi nila pwede nga i-hand carry nga yun kasi bawal nga, kaya kailangan nga nilang i-check-in yun at balutin nga ng packaging tape. At nung kompleto na nga lahat at talagang saktong-sakto na nga itong pampasalubong nila, agad-agad na nga rin akong umalis at papunta na nga kami sa terminal ng jeep. At dahil malapit nga lang sa amin itong terminal nga ng jeep, talagang wala pa nga 10 minutes, nandito na nga kami agad. Medyo kinabahan pa nga ako pagpasok ko nga dito kasi parang wala nga akong nakikita ng jeep at mukhang naiwanan na nga itong mga magulang nga ng bibi ko. Pero buti na nga lang talaga at hindi nga iniwanan nga ng jeep nga itong mga magulang nga ng bibi ko. Talaga makakaabot pa nga sila sa flight nila mamayang alas 5. Ayan, so nandito na tayo sa terminal kung saan sasakay nga ang mga magulang nga ng mga bibi ko. So tara na. Ayan, ito na pala. Ito na pala yung sasakyan nga nila. Ito na pala yung jeep. Sila na lang pala yung hinihintay. Wala pang pasahero. So tara na. Baba na natin yung mga gamit nila. Amazing! At pagdating ko nga dito, talagang ito na nga lang mga magulang nga ng bibi ko ang hinihintay para nga makaalis na nga itong jeep at na madaanan na nga yung iba pang pasahero. Ayan, so ito na. Ito na yung jeep na sasakyan nga ng mga bibi. Ayan, paalis na. Kung naririnig nyo. Yung paalis na. So isasakay na natin sila. Kukunin na natin yung mga gamit. So tara na. At dahil nandito na nga kami sa terminal, kaya naman agad-agad ko na nga binaba nga itong mga gamit nga nila para maisakay ko na nga dito nga sa jeep. At talaga namang medyo na nga ako nalulungkot nga dito kasi talagang aalis na nga talaga itong mga magulang nga ng bibi ko. At talaga namang sobrang tagal na naman bago nga ulit magkita nga yung mga bibi ko nga pati nga itong mga magulang nga nila. Pero sana soon nga kapag nagsilakihan na nga yung mga anak nila, talaga makabalik nga sila para nga makita nga nila kung gano'n na sila kalalaki. At nung nailagay ko na nga yung mga gamit nga nila sa loob, ginuha ko na nga rin itong pampasalubong nila para nga maisama na nga to. At dahil nandito na nga lahat ang gamit nga nila, kukunin ko na nga sila para isakay nga dito sa jeep. So tara, kunin na natin yung mga bibe. Julian, Victor, tara na.
Agad-agad ko na nga silang kinuha nga dito nga sa sasakyan na talagang mukha nga talagang ayaw nilang umalis kasi umiiyak nga tong tatay nga ng mga bibi ko. Pero sabi ko nga dito na wag na nga siyang umiyak kasi soon naman magkikita naman sila ulit nga ng mga anak nga nila. Ito nga munang tatay nga ng mga bibi ko ang inuna ko munang isakay nga dito sa jeep para nga hindi nga mabigla yung nanay nila. At talagang mukha nga rin excited na excited nga tong tatay nga ng mga bibi ko na makauwi na nga rin ng Canada. Medyo hindi na nga rin niya kasi kinakaya nga ang init nga dito sa Pilipinas kaya talagang excited na nga rin siya makauwi nga sa kanila. At sinunod ko naman nga isakay nga dito nga sa jeep ito nga nanay nga ng mga bibi ko at parang wala na nga lang sa kanya kasi hindi na nga siya umiiyak. Agad-agad na nga rin siya pumunta nga doon sa asawa niya at doon nga sila nakapwesto nga sa likod nga ng driver kasi sabi nga doon daw ang pinaka-safe nga na pwesto sa sasakyan. Hatid na sila. Tara na. Bye-bye! Walis na sila. Bye-bye! Ayun sila. At hindi na nga sila pwede magtagal at kailangan na nga nilang umalis kaya naman agad-agad na nga umalis nga itong jeep nga nasasakyan nila papunta nga ang airport. Aabutin nga na mahigit nga 1 oras o 2 oras kaya yung biyahe nila papunta nga ng airport kaya talagang kailangan na nga nilang umalis agad. At sigurado nga ako na mamimiss nga nitong mga bibi ko nga yung mga anak nga nila lalo na yung mga anak nila kasi 1 buwan nga nilang nakasama yun. Sasama nga sana nga ako sa paghatid nga sa kanila sa airport kaso hindi na nga ako sumama kasi wala nga magbabantay nga dito sa mga anak nila. Pero hindi naman nga ako papayag na wala nga silang kasama papunta nga ng airport kasi marami nga silang dalang gamit kaya pinasamahan ko pa rin sila. At sabi ko nga doon sa pinasama ko nga na videohan nga sila kung anong ginagawa nga nila dito sa jeep at mukha nga nag-i-enjoy nga sila. Talagang excited na rin sila makaalis nga dito sa Pilipinas. At talagang hindi nga sila umalis nga doon sa pwesto nga nila sa likod ng driver kasi doon nga doon yung pinaka-safe nga na pwesto. Ayan, so nakaalis na sila. Umalis na yung jeep. Papunta na yun sa probinsya nga ng mga bibi ko. So tara, uwi na tayo. At dahil nakaalis na nga yung mga magulang nila, kailangan ko na nga umuwi kasi wala nga kasama yung mga anak nila doon at saka ako na nagugutom na rin yung mga yun. At talaga mamaya nga dadali ko na nga lang sila sa mall para hindi nga sila malungkot sa pag-alis nga ng mga magulang nga nila. Siguro nga aabutin nga na mahigit nga 14 hours to 15 hours nga yung biyahe nila papunta nga ng Canada pero sana talaga maging safe nga yung pagpunta nga nila doon.